video ni Kulaong. Ayan, ayan. Si Kulaong po yung nagsasalita niyan at ito'y sa FB page ni Ramil Correano. Ayan, support niyan. Mga anti-Kulaong yan sa FB. Play natin yung video ha. Dito tayo. Para mabasa ko na maayos. Maangas kong mabasa yung mga comment. Jaja Cap, mag-ingat ka palagi sa paligid mo, FLS. Mami, oo naman. Maraming salamat po sa pagmamahal at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Anyway, I could not ask for more. Yes. Micaela Mitch, thank you also. Bumanat na naman ng ano to, I cannot could ask for more. Parang kanta Tayo, pinatunayan lang natin na yung sarswela na ginawa ni Attorney Sabi, yung kanyang sarswelang pelikula kahapon. Anong sinasabi ay walang... anong sinasabi ni Kulaong na sarswela? Pumunta naman talaga si Attorney Sabi doon. Sa paligid mo, FLS. Mami, oo naman. Maraming salamat po sa pagmamahal at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Anyway, I could not ask for more. Yes. Micaela Mitch, thank you also. Basta yun lang, yung dalawang bagay na yun, dumipensa lang tayo. Pinatunayan lang natin na yung sarswela na ginawa ni Attorney Sabi, yung kanyang sarswelang pelikula kahapon, ay walang totoo. Nakamute. Okay na? Okay. Bobo yan eh. Ganyan yan si Kulaong. Ang dami nagko-comment yan. Nakamute ka, walang marinig. Pero totoo, naririnig naman siya. Okay na? Okay na? Mami Jaja Cap, thumbs up naman kung okay na. Okay na ba? Maliwanag na? Okay na. Thank you. Yo. So, dalawang bagay lang yan, Ma'am Jaja Cap. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagmamahal sa inyo, Micaela Mitch, lahat sa inyo, Ma'am Naeli Maurin, lahat. I could not ask for more. The love that you have extended to me, the hand that you have extended to hug me, thank you. Maraming salamat po. I love you. Yun lang. Kita niyo kung magpasalamat sa mga tao, di ba? Siguro, baka nabigyan siya ng pera. Kaya ganun magpasalamat. Pero yung nanay, kailan ba natin narinig na pinasalamatan niya si Nanang Remy niya? Wala. Dalawang bagay ngayon kasi ito na po yung huli. Dahil bukas iba na yung magiging content natin. Okay, ito na po yung huli na lahat po nung sinabi ni Attorney Sabi-Sabi ay yung kanyang drama at sarswela kahapon ay pinatunayan po natin na walang katotohanan. Ala talaga to si Kulaong. Kasi ganun siya eh. Kapag wala siyang pambara, wala siyang panlaban, ganyan ang sasabihin niyan. Huling sagot niya na yan, hindi na pag-uusapan, never niya nang topic, never niya nang babanggitin. Ganyan po yan pag alam niyang talo siya. Kita nyo? Binanatan pa ba ni Kulaong si LTO Chief Marcos Lacanilaw? Hindi na po. Bakit hindi na? Alam niyang dehado siya doon. Bakit? Alam niya. Naalaman niya from the interview of MG, naalaman niya na si Marcos Lacanilaw pala ay isang talagang matinding tao, talagang matinding tauhan ng gobyerno. Mataas ang katungkulan na talagang wala pong kahit anuman lang na pangingimian sa kanya. Professional tong taon to at napakataas po ng pwesto sa gobyerno. Hindi lang basta LTO chief ang kanyang naging karanasan.
Naging secretary din siya ng Civil Defense. Naging nakapwesto din siya, ambassador level. Kaya talagang titigilan ni Culaong. At tignan ninyo, tapos na bagong taon, bakit hindi pa niya binabanatan muli sila Kanilaw? Kasi nga po, naduwag, natakot, at talagang nabahagang buntot ng isang Culaong. Yun po ang totoo niya, nabahagang buntot ni Culaong kay Lacanilaw. Takot na takot kay Lacanilaw. Kaya ang kanyang pinag-iinitan ngayon, si The Kings at si Attorney Sabi. Pero eto, pag nalaman din niya na matindi ang tira ni Attorney Sabi, naku po, titigilan din niya. Kaya natin yan na sarsuela yung kanilang palabas. Okay? With regards naman doon sa isang kalbo na si impersonator Romy Diaz, pinatunayan natin dito na talagang bunganga lang ang dala niya at gunggong. Ang sasakay lang sa kanyang katarantaduhan at mga pakulo ay yung bobong katulad niya. Hindi po tayo umupensa, tayo po ay dumipensa lang. Doon sa kanyang sinabi na babalikan kita dyan. Nakita nyo naman, maghapon ako nakalive kahapon. 13 oras ako nakalive. Wala akong bumalik na Romy Diaz. Nung patapos na yung live ko, bigla siya nag-declare na sa Luneta na daw kami magkita. Hindi ako pupunta ron, di naman tayo bobo para sa... Di ba? Ang ano niya, babalik si Kuya The Kings. Yan ang dinedepensa niya. Hindi Culaong. Dehado si Kuya The Kings dyan. Bakit? Guest ka ng hotel. Ngayon, ang hotel, poprotektahan ng kanilang mga guests. Dati din po akong bellboy. Naging roomboy po ako. Dito sa Pilipinas at sa Malaysia, nakapagtrabaho po ako sa hotel. Talagang poprotektahan ng kahit sinong hotel management ang kanilang guests. Bakit? Diyan sila kumikita. Pag hindi nila pinrotektahan si Culaong, syempre, pwedeng si Culaong magsalita sa hotel na, hindi nyo ako pinoprotektahan, hindi nyo pala ako kayang protektahan, hindi na ako babalik dyan sa inyo. Syempre, iniisip ng hotel, kahit na Culaong yan, kahit na budol-budol yan, kahit na sino pa yung tao na yan, customer is customer. Yan, dyan sila nabubuhay. Kaya, syempre, si The Kings, naisip yun, teka, baka yan baka yun ang ano niya, yun ang naisip niya. Teka, mukhang delikado ako dito, mukhang dehado ako dito sa Heritage Hotel. Kasi nga po, si Kuya The Kings pupunta doon as standby person lang. Yung walang kahit anong transaksyon sa Heritage Hotel. Kaya kung pupunta doon si Kuya The Kings at bababa si Culaong at may gagawin silang suntukan doon, ano ang mukha nun? Ano ang itsura nun sa hotel management? Si The Kings ay sumugod. So mauobliga ang Heritage Hotel na protektahan si Culaong. At pag pinrotektahan si Culaong, dagdag gastos sa hotel yan. Bakit? Abay kailangan nila na idemanda si Kuya The Kings. Maobliga sila na idemanda yan. Kaya po, di ba, tama lang yung ginawa ni Kuya The Kings. Hindi siya bumalik ng Heritage, hinamon niya doon sa Luneta. Ngayon, si Culaong syempre, magpapalusot ka na magpapalusot. Bakit? Badap. Badap Badap. Najuding natakot sa laki ng sa laki ng kamao, sa laki ng katawan ni Kuya The Kings. Natakot si Culaong. Pero wag kang mag-alala, Culaong, sabi mo napakasarap pag ako kasama. Kapag kasama ako ni The Kings, kayang-kaya mo kaming gulpihing dalawa. Ako na lang mag-isa, Culaong. Pag ako napunta diyan sa sa Malacanang ulit o may meeting kami sa Bagong Pilipinas, sasadyain kita sa Luneta, Culaong. Hahamunin kita, pumunta kayong dalawa ni Casper. Kahit ako na magbayad ng Grab ninyo. Makapunta ka lang. Ako na magbabayad ng Grab ninyo, Culaong. Kayong dalawa ni Casper, pumunta kayo ng Luneta. Kanan lang gagamitin ko. 4'11 lang ang ang height ko.
Ang laki ng partida nun. Kanan lang gagamitin ko. Dalawa kayong kalabang ko. O kayo, kaliwat kanan nyo, pati pa at kamay. Pwede nyong gamitin. Ako kaliwa, itong kanan lang. Kasi yung kaliwa ko, pilay. Itong kanan lang. Itong kanan lang ang aking gagamitin sa inyong dalawa. Kayong dalawa ni Casper. O, 4'11 lang ako. Hindi ako malaking tao, 4'11 lang ako. O, sampigahin nyo akong dalawa ni Casper para magkaalaman talaga. Kasi kay Kuya Dakings, baka natakot na, laki ng katawan ni Dakings eh. Ako, patpatin ako, maliit lang ako. 4'11. Imagine niyo yung 4'11 lang. Kapag ako, hindi ako sinipot ni Kulaong, ay putya. Ay talagang ano na to, hindi lang to pambansang supot. Hindi lang pambansang duwag. Pang ano na to, pang Asia's duwages. The biggest duwages in Asia. Yan na yon, magiging ano mo yan. Biruin mo, 4'11, kinatakutan mong puntahan Kulaong. Ay nako, talagang grabe ang magiging ano sa'yo, kantsaw sa'yo ng mga tao niyan. Biruin mo si Makmak na 4'11, hinamong kayong dalawa ni Casper ng suntukan sa Luneta, hindi kayo dumating? Kanya, bakit ako magsasayang ng effort na pumunta ron? Kung ma-setup pa ako, di ba, mapagalitan pa tayo ni Isko. Ngayon, kung sinasabi niya na talagang matapang siyang ninginangaw niya, ang dami-dami nila, bakit hindi pa sila dito pumunta? Di ba, ba't di pa nagdiretso ng heritage? So, ibig sabihin, ang plano niya talaga ay kabubuhan. So, hindi. Matalino si The Kings. Hindi siya lumutang doon sa heritage. Bakit? Nakatimbre na po si The Kings doon. Pag bumalik si The Kings doon, meron na pong dahilan etong mga gwardiya. Pwede po talagang i-ano nila si The Kings. Pwedeng ipagtabuyan or pwedeng i-hold. Hindi ko alam Hindi ko alam kung pwede yon. Na i-hold itong si Kulaong. Itong si Kuya The Kings sa utos ni Kulaong. Kasi nga po, kung ang dating ni Kuya The Kings doon, maghahamon ng away, parang manggugulo, lugi talaga si Kuya The Kings doon. Hindi talaga ano yung. Kaya katalinuhan yung ginawa ni The Kings na sa Luneta niya na lang hinamon si Kulaong. Yun nga, hindi nagpunta kasi nga po, grabe ang takot ni Kulaong kay Kuya The Kings. Tol JC, talagang hindi ko pinapakita yung video ni Kulaong kasi nang copyright na siya. Meron na siyang taga-copyright, Tol JC, kaya tinatago ko talaga yung yung video. yun o yun. Di ba? Hindi ako nakamute. Out kayo tapos balik. Bobo tong si Kulaong. Hindi niya alam, minsan pinaglalaruan lang siya Sinasabihan, nakamute, hindi madinig. Pero ang totoo, nadidinig naman siya. Ginagawa lang siya engot ng kanyang mga manonood. The card grind out. Labas ka muna, tapos balik ka. Ayan, makikita mo na ako. Kadiri talaga to. Ako, buti nakatakip yung duwag. Kasi dumahak, tapos dumura. Diyos ko, si Kulaong talaga. Wala nyo. Kadiri. Siguro, yung forma ni Evelyn, kita nyo naman. Six-pack. Up. Punta ako, di bali ng ukay-ukay na lang damit ko. Di bali na lang. Ukay-ukay na lang damit ko. Kaysa sa may mukha akong katulad ng mukha ni Kulaong. Putya, naka-Fred Perry ka nga. Mukha ka namang etchas na tinapakan. Ay, wag na lang. Di bali na, sa'yo na yung mukha mo, Kulaong. Walang nangangarap ng mukha mo. Walang naghahangad ng mukha mo. Kahit kailan hindi namin gusto ang magkaroon ng mukhang katulad mo. Naku, napakahirap po.
Pero mo yung mukhang yan may tatak na kriminal, may tatak na mangbubudol, manggagancho. Oh, ay putya, talagang talagang di bali na lang. Sa'yo na lang yung mukha mo. Di ba? De, out muna kayo tapos balik. Sabi ni Jabol Cruz, pero kung sakali kayo magkita, Boss Caliber, ano gagawin mo kay Romy? Sasampigahin ko. No, 'di ba? Sasampigahin ko. Napakarami na po niyang hinamon. Si Mighty Manong, si Yulen Marcos, si Mike Cervera, si Manuel Mejorada, si Arnold Clavio. Etong si ano pangalan nito? Yung taga DZMM ba 'yon o ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko si Deo Macalma. Kahit nga yung 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 maliit na tao, yung taga Bustos ba, taga Baliwag, Bulacan. Kahit nga lang yun eh. Lahat po, inamon yan, pero duwag na duwag. Si Yulan Marcos, inamon yan, magkita sila sa NBI, hindi rin dumating. Ganyan po kaduwag yan si Kulaong. Oo. Sa mga pinagsasabi niya sa akin, sasampigahin ko siya. Oh, ganun yun. Basta kailangan, pagpunta niya rito, yung naka-live siya na talagang ako'y hinahamon niya. Ganun lang. Di ba? Yun ang gusto niya. Pero hindi mangyayari yun. Hindi na babalik si Kuya Dakings dyan sa Heritage. Bakit? Yun nga po yung talagang yun nga po yung talagang matetres yun si Kuya Dakings doon. Talagang mapapasama. Bakit? O, kita nyo, ang gusto ni Kulaong, kapag babalik daw si Kuya Dakings doon, naka-live, tapos hinahamon siya. Bakit? Para meron ng dahilan yung mga gwardya ng Heritage. Meron ng dahilan yung gwardya ng Heritage na hulihin si Kuya Dakings. Bakit? O, naka-video, naka-live, hinahamon. O, ibig sabihin, nanunugod ng away etong si Kuya Dakings. Kaya tama 'yun. Yung ginawa ni Kuya Dakings, hindi siya doon bumalik sa Heritage at sa Luneta niya hinamon si Kulaong. So, nakita natin matalino si Kuya Dakings, alam niya kung ano ang maling hakbang niya. Ngayon, nakita din natin etong kaduwagan ni Kulaong. Kahit ano pang palusot mo, Kulaong, duwag ka talaga, duwag na duwag ka. Ikaw ang lumabas na walang bayag dito sa nangyari na ito, kahit ano pa palusot mo, Kulaong. Huwag ka nang magpalusot, huwag ka nang magdahilan, huwag ka nang mag-explain. Alam namin, ikaw ang pambansang supot ng Pilipinas. Ngayon, kaya ako naman hinintay maghapon-kahapon dahil sinabi niya na babalik siya rito. Sa kabunganga niya nangyari. Bakit nung hinintay ko siya, bigla siya sa Luneta nagpunta? Kasi nga, nabasa ni Kuya Dakings ang plano mong masama. Hindi naman lahat ng kaaway mo'y bobo, Kulaong. Chip, hindi naman tayo chip para puntahan ko pa siya ron. Ang mangyayari doon, pag tayo pupunta, umupensa tayo. Pag dadisgrasya ko siya, sasabihin nun, ako yung nagtangka kasi nilusob ko eh. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na talagang si Kulaong, gagamitin niya ang Heritage para maging tanggulan niya. At doon niya itatrap si Kuya Dakings. Hindi tayo ganun kabobo. Hindi tayo kabobo. Ikaw ang bobo. Bakit? Akala mo matatrap mo si Kuya Dakings, pero hindi. Bobo ka. Maraming pwedeng pagganapan ng suntukan ninyo. Pero yun nga, pinakita mo ang iyong kaduwagan. Bobo, kasing ampaw ng utak nilang mag-isip. Mas ampaw ang utak mo. Bakit? Hindi kumagat ang Dakings. Excuse me. Hindi po kumagat si Kuya Dakings sa kanya. Kaya siya ang bobo, siya ang ampaw. Malabnaw ang plano mo, Kulaong. Diba? So, siya ang nangako
na babalik siya rito. So, hintayin ko siya rito. Ngayon, kung dito siya susugod, pag na-disgrasya siya, pwede ko sabihin self-defense. Bakit? Siya yung sumugod dito. Which is pinangako naman niya na siya yung susugod. Di ba? Ayun. Pero kulao, matalino si The Kings, matalino. Hindi mo kaya ang utak ni The Kings. Depensa lang ako, hindi ako opensa. Di ba? Nangako siya eh. So, hindi niya tinupad. So, ibig sabihin, kwentong kotsero yung dala niya. Ba't hindi ka pumunta ng Luneta? Oh. Diba, kung talagang matalino ka, putya, kahit saan kayain. Kahit na nga, naku po kung talagang matapang ka, kulaong, kahit nung pumunta na lang si Makagago doon sa labas ng subdivision mo, nangatal ka sa takot, nagkandautal-utal ka sa live mo.